Kasambahay, inimbitahan ng mga dating kaklase sa isang party para pagtawanan at ipahiya. Pero laking gulat nila nang yumuko ang mga empleyado sa mamahaling restaurant dahil ito pala ang boss nila. Masayang nagkakagulo ang buong batch sa loob ng isang mamahaling 5-star restaurant. Ang chandeliers ay kumikislap at ang mga kristal na baso ay nagkakabungguan sa tuwa ng mga nagbabatian. Halos lahat nakagown at mamahaling suit. Mga itsurang halatang pinaghandaan ng gabi. Sa gitna ng masayang usapan ay biglang napalingon ng ilan nang pumasok si Cindy. Nakasimple lamang ito, isang asul na dress na hindi man lamang disenyo ng kilalang designer. Ang buhok niya ay simpleng nakapusod, walang alahas at walang makeup na makapal. Napangisi na nga lamang si Sheena nang makita si Cindy. Agad siyang lumapit, hawak ang kanyang baso ng mamahaling wine. Oh my gosh, Cindy, ikaw nga yan! Hindi ko alam na may costume party pala ngayon. Bumalot ang maihinang tawanan sa ilan nga sa paligid. Hindi kumibo si Cindy at nanatili na nga lamang siyang kalmado, pero si Sheena ay nagpatuloy. Grabe naman girl, alam mo bang 5-star restaurant to? Tapos ganyan lang isusuot mo? Well, I guess, mahirap talaga kapag labandera lang ang inabot, diba? May ilan pang mga bisita na nakakunot noo. Ang iba naman, nagbaba ng tingin at naasiwa nga sa asal ni Sheena. Ngunit hindi pa nga tapos si Sheena. Sinulya pa niya ang isang waitress na malapit sa kanila. Excuse me miss, gusto kong makausap ang may-ari ng restaurant na to. Hindi ko alam kung paano nakalusot ang isang tulad niyo rito. Parang hindi ata pasado sa standards ng lugar niyo. Tahimik ang waitress saglit bago ngumiti. Ma'am, Anya, ang may-ari po ng restaurant na to ay kaharap niyo na. Nag-freeze bigla si Sheena. Hindi niya kaagad na-absorb ang sinabi ng waitress. Ano? Anong ibig mong sabihin? Ngumiti si Cindy at saka bumaling nga sa waitress. Salamat Lisa. Tumingin siya kay Sheena at ang mga mata niya ay kalmado pero matalim. Ako ang may-ari ng restaurant na to, Sheena. Ang chain ng mga fine dining restaurant na to ay pag-aari ko lahat. At kung hindi mo natatandaan, ay entrepreneur ako. Hindi ko na kailangan ipakita ang kayamanan ko sa damit para lang patunayan kung sino ako. Tahimik ang buong lugar. Wala nang natawa. Wala nang sumang-ayon kay Sheena. Lahat ay nakatingin sa kanya at hinihintay nga ang kanyang magiging reaksyon. Nanginginig sa hiya at unti-unting nanlumo ang mukha ni Sheena. Hindi niya alam kung paano tatakasan ng sitwasyon. Ang dating kumpiyansang nasa mukha niya ay biglang naglaho. Hindi na nagsalita pa si Cindy. Sa halip, umiikot siya at iniwan si Sheena sa gitna ng kanyang sariling kahihiyan. Paanong nangyari na si Cindy palang nagmamay-ari ng mamahaling restaurant kung saan ginanap ang kanilang reunion? At bakit kaya galit na galit si Sheena sa kanya? Pero ngayon ay tiklop na nga dahil sa isang revelasyon tungkol sa pagkatao ni Cindy. Ano na kaya ang sunod na mangyayari pagkatapos ng eksenang to? Magagawa kayang patawarin ni Cindy si Sheena? Pero paano siya magpapatawad kung si Sheena pa mismo ang mas matapang at mataas ang tingin sa sarili? Sa isang malaking opisina sa New York, ay nakaupo si Cindy sa harap ng kanyang ama na si Chairman Brian. Napakaganda ng tanawin mula sa bintana, mga matataas na gusali, maliwanag na ilaw at abalang mga tao. Pero wala siyang pakialam sa lahat ng yun. Masinisip pa nga niyang sinabi ng kanyang ama, ilang sandali lang ang nakalipas. Kailangan mong magpakasal kay Alsen. Seryosong sabi ni Chairman Brian. Nanlaki ang mata ni Cindy. Ano? Halos mapasigaw siya. Papa, hindi pwede, bata pa po ko.
Napabuntong hininga na nga lamang ang ama. Cindy, matagal na naming napagkasunduan to ng kaibigan ko. Maganda tong opportunity para sa pamilya natin. Umiling si Cindy. Pero papa, hindi ko naman siya mahal eh. Tsaka high school pa nung huli ko siyang nakita. Ni hindi ko nga alam kung anong klaseng tao na siya ngayon. Alsen is a good man. Sagot pa ng kanyang ama. Isa na siyang bilyonaryo ngayon tulad mo. Maganda ang reputasyon niya sa business world. Mas magiging matibay ang mga negosyo natin kung magsasama kayo. Napakapit nga si Cindy sa mesa. Papa, buhay ko to. Hindi negosyo ang kasal. Tinitigan siya ni Chairman Brian. Cindy, hindi mo pa siya kilala ngayon. Pero darating ang araw na mauunawaan mo rin ang desisyon ko. Para to sa ikabubuti mo. Tumayo si Cindy at nanginginig ang kamay sa inis. Kung gusto mo siyang pakasalan, ikaw na lang papa. Sagot niya tapos tumalikod na nga para umalis. Pero bago pa nga siya makalabas, narinig niya ang huling sinabi ng kanyang ama at isang bagay ang nagpatigil sa kanya. Nakaset na ang kasal sa Pilipinas, Cindy. Wala ka nang magagawa pa. Napapikit na lamang siya ng mariin. Hindi niya alam kung paano lalaban sa desisyong hindi niya ginusto. Sa loob ng kanyang kwarto, mag-isa si Cindy na nakaupo sa harap ng malaking salamin. Malamlam ang kanyang mga mata habang tinititigan ang sariling refleksyon. Sa buong buhay niya, ngayon lang siya nakaramdam ng ganitong klaseng kawalan ng kontrol na parang isang tauhan lamang siya sa laro ng kanyang ama. Napabuntong hininga siya. Wala na akong magagawa. Matutuloy rin ang kasal kahit anong gawin ko. Mahina niya ang bulong sa sarili. Pinilig niya ang ulo at pilit na tinatanggal ang bigat sa dibdib. Ayaw niyang maging isang sunod-sunuran lamang. Kung wala siyang choice sa kasal, ay may choice pa nga siya sa isang bagay. Kailangan ko siyang makilala. Mahina niyang sabi habang nakatingin sa sariling mga mata sa salamin. Hindi ako papasok sa isang kasal nang hindi ko alam kung anong klaseng tao si Alsen. Hindi ko siya mahuhusgahan base lamang sa kwento ng iba. Tumayo si Cindy, tumuwid nga ang likod at tumingala. Isang ideya ang pumasok sa kanyang isip. Uuwi ako ng Pilipinas. Anya sa sarili. Pero hindi bilang Cindy, na anak ng chairman. Kailangan ko siyang makita sa ibang paraan. Hindi bilang isang babaeng ipinagkasundo sa kanya, kundi bilang isang estrangherong gustong makilala siya, kung ano ang totoong siya. Napangiti siya ng bahagya. Sa unang pagkakataon kahit na parang wala siyang kalayaan sa sarili niyang buhay, ay nakahanap siya ng paraan para magkaroon ng kontrol. At sa isip niya ay doon magsisimula ang totoong laro. Si Cindy Mayer, 24 na taong gulang, isang dalagang hindi lang basta maganda, kundi may angking talino at kabaitan. May mahaba at makintab siyang buhok, mapupungay na mata, at malaporselanang kutis na nagdadala ng simpleng elegansya. Dating laki nga sa hirap, pero dahil sa tiyaga at pagsusumikap ng kanyang ama, ay naging successful nga sila at guminhawa ang buhay. Hindi lang siya isang mayamang tagapagmana, kundi isa ring edukadong babae. Nagtapos nga siya ng business administration sa isa sa pinakaprestihiyosong unibersidad sa Amerika. Bilang anak ng dating simple na tao na ngayon, ay isang bilyonaryong negosyante. Sanay na nga si Cindy sa kung anong meron siya sa buhay. Lumaki siyang sanay sa hirap at masaya na nga sa maliliit na bagay. Kaya naman sobrang pasasalamat nila ng papa niya ngayon na meron na nga sila ng lahat ng bagay na maaaring hilingin ng kahit na sino. Mamahaling damit, sasakyan, at isang pangalan na kinikilala sa mundo ng negosyo. Pero sa kabila ng lahat ng to, hindi siya lumaking mayabang at mapagmataas. Siya ay mabait, may malasakit sa iba, at higit sa lahat isang mapagmahal na anak. Handa nga niyang gawin ang lahat para mapasaya ang kanyang ama na si Chairman Brian.
dahil alam niyang ito lang ang natitirang pamilya niya. Ngunit sa pagkakataong to ay napagtanto niyang hindi lang pagmamahal ang kailangan upang sumunod sa kagustuhan ng kanyang ama dahil sa unang pagkakataon ay ang buhay niya mismo ang nakataya. Nang sumunod na araw, kinausap muli ni Cindy ang kanyang ama. Tahimik siyang nakaupo sa kabilang side ng malaking desk habang si Chairman Brian naman ay abala sa pagbabasa ng ilang papeles. Alam niyang hindi magiging madali ang paghingi niya ng pahintulot pero kailangan niyang subukan. Papa, mahinahong simula ni Cindy. Hindi agad lumingon ang kanyang ama at patuloy lang ito sa pagsusuri ng dokumento sa harapan nito. Yes, Cindy. Sagot nito at hindi pa rin iniangat ang paningin. Huminga si Cindy ng malalim bago nagpatuloy. Gusto ko sanang umuwi ng Pilipinas. May seminar po kasing connected po sa business natin. Sa wakas tinignan na nga siya ng kanyang ama. Tinitigan siya nito saglit bago tumango. That's actually a good idea. Sagot pa nga nito. Magandang pagkakataon na yan para makilala mo sa Alsen. Total, nasa Pilipinas ka na. Saglit na nanlamig nga si Cindy pero agad siyang umiti at tumango. Yes, Papa. Sagot niya nang hindi pinapakita nga ang tunay niyang nararamdaman. Hindi alam ng kanyang ama, pero may ibang plano siya. Hindi siya uuwi ng Pilipinas para nga sa isang seminar. Uuwi siya para makilala si Alsen sa sarili niyang paraan. Hindi bilang isang babaeng ipinagkasundo, kundi bilang isang taong nais siyang makita sa ibang pananaw. Habang nag-uusap sila ng kanyang ama ay pinilit nga ni Cindy na itago ang excitement sa kanyang puso. Ito na ang simula ng plano niya at wala siyang balak sumunod lang sa itinakdang kapalaran para sa kanya. Pagkalipas ng isang linggo, sa wakas ay nakalapag na nga rin si Cindy sa Pilipinas. Pagkababa niya sa eroplano, agad niyang nilanghap ang mainit na at mahalumigmig na hangin ng Maynila. Matagal-tagal na nga rin mula noong huli siyang umuwi at ngayon ay ibang pakay ang dahilan ng pagbalik niya. Sa paglabas niya ng airport, mabilis niyang kinuha ang kanyang cellphone at tinawagan ng matalik niyang kaibigan. Si Yanyan. Yanyan, nandito na ako. Sabi niya na may halong pananabik at kaba. Ilang sandali lang ay isang itim na sasakyan ang huminto sa harapan niya. Lumabas mula rito ang isang babaeng halos kasing edad niya. May maikling buhok nga at isang abot-tengang ngiti. Cindy! Masayang bati ni Yanyan bago siya niyakap ng mahigpit. Napatawa si Cindy. I missed you. Ako rin. Grabe. Ilang taon ka na ngang hindi bumalik dito. Teka, sigurado ka bang okay lang to? Paano kung malaman ng papa mo? Tanong nga ni Yanyan bilang tinutulungan siyang isakay ang maleta sa sasakyan. Napabuntong hininga si Cindy bago sumagot. Hindi niya malalaman. Sa tingin niya nandito lang ako para sa isang seminar. Pero ang totoo, nandito ako para kilalanin si Alsen sa ibang paraan. Napalabi si Yanyan at napailing. Nako girl, ang lakas ng trip mo pero syempre game ako dyan. Anong plano ha? Napangiti si Cindy. Simple lang. Ayoko makilala niya ako bilang isang mayor at bilang anak ng isang chairman. Gusto ko siyang makita kung paano siya makitungo sa ibang tao. At para magawa yun, kailangan kong maging ibang tao. Napanganga si Yanyan. Wait, ibig sabihin magpapanggap ka? Exactly. Sagot pa nga ni Cindy na kumikislap nga ang mga mata sa excitement. And I need your help. Napatawa si Yanyan at tumiling. Grabe ka talaga. Pero dahil best friend kita, sige, sasamahan kita sa kalokohan mo. Napangiti si Cindy at alam niyang hindi magiging madali ang gagawin niya. Pero sa tulong ng isang kaibigang mapagkakatiwalaan ay mas lalo siyang na-excite sa bagong hamon ng kanyang buhay. Pagkarating nila sa bahay ni Yanyan, ay agad silang dumiretso sa kwarto para makapagpahinga. Malinis at maaliwalas ang kwarto at may simpleng disenyo
pero napaka-komportable. Umupo si Cindy sa kama habang si Yanya naman ay nakahalukip-kip at nakatingin sa kanya na parang may hinihintay. Oh, ano na? Spill the tea na, girl! Ani pa nga ni Yanyan habang kumunot ang noo. Anong kabaliwan tong inisip mo? Napangiti si Cindy sabay bunot nga ng unan at niyakap yun. Simple lang. Gusto ko siyang makilala nang hindi niya alam kung sino talaga ako. Panimula niya. At para mangyari yun, magtatrabaho ako bilang labandera o katulong. Namilog ang mga mata ni Yanyan. Ano? Katulong labandera? Ikaw? Napahawak pa nga si Yanyan sa noo. Cindy, seryoso ka ba talaga? Bakit mo naman gagawin yun? Tumango si Cindy. Oo, kasi kung makikilala niya ako bilang ako, ang Cindy na anak ng chairman, iba ang magiging trato niya sa akin. Gusto kong makita kung paano siya makitungo sa ibang tao, lalo na sa mas mababa sa kanya. Kung may respeto ba siya, kung mabait ba siyang amo, o kung mayabang at mapangmataas siya. Napabuntong hininga si Yanyan. Pero girl, sure ka ba sa plano mo? Kaya mo bang maglaba, maglinis ng bahay? Baka isang araw pa lang sumuko ka na ha? Napangiti si Cindy at iniling ang ulo. Kaya ko. Hindi naman ako totally walang alam sa gawaing bahay eh. Saka, adventure to. First time kong mararanasan ang buhay na malayo sa pagiging isang mayor. Napailing si Yanyan. Grabe ka talaga. Pero teka, anong pangalan ang gagamitin mo? Magpapalit ka ng identity? Umiling si Cindy. Hindi na. Cindy pa rin. Ayoko magpanggap ng ibang pangalan kasi mas magiging mahirap pag nahuli ako. Basta Cindy lang. Walang apelyido, walang background na mayaman. Huminga ng malalim si Yanyan bago humiti. Hay nako girl, ikaw na talaga. Pero sige, kung yan ang gusto mo, susuportahan kita pero paano mo naman gagawin to? Hindi naman siguro pwede na basta ka nalang pupunta sa bahay nila at mag-a-apply, di ba? Napangiti si Cindy. Well, doon ka papasok. Kailangan kong malaman kung may bakante silang posisyon para sa katulong o kasambahay. Kung meron, doon na magsisimula ang misyon ko. Napailing si Yanyan pero natatawa na rin. May halong excitement din sa plano ng kaibigang si Cindy. Mukhang exciting to ah. Pero girl, sana hindi ka madiskubre ka agad ah. Napangiti si Cindy at puno ng determinasyon sa kanyang mga mata. Hindi ako papayag na mabuko ka agad. This is my game and I will play it well. Kinabukasan nakatayo si Cindy sa harap ng malaking itim na gate ng Aragon Mansion. Kasama si Yanyan. Kahit ilang beses na nga niyang nakita ang ganitong uri ng tahanan na mas malaki pa nga, sa kanila, hindi niya maiwasang makaramdam ng kaba. Iba ang pakiramdam ng pagiging bisita sa pagiging kasambahay. Sigurado ka ba dito, Bes? Tanong pa nga ni Yanyan at bahagyang bumubulong. Tumango si Cindy at huminga ng malalim. Oo, ngayon na ang tamang pagkakataon. Wala si Alcin. Wala ang parents niya. Kailangan kong makapasok bago pa sila bumalik. Napabuntong hininga si Yanyan bago pinindot ang doorbell. Ilang saglit lang, bumukas ang maliit na gate at lumabas ang isang matandang babae na halatang may matagal ng posisyon. Sa bahay na to, si Manang Lumeng, ang matandang katiwala ng pamilya Aragon. Sino kayo? Tanong nito tinitigan nga si Cindy at Yanyan mula ulo hanggang paa. Magandang araw po Manang. Bungad nga ni Yanyan na may formal na ngiti. Narito po kami kasi mag-a-apply po sana ang kaibigan ko. Ito pong kasama ko si Cindy. Interesado pong magtrabaho bilang labandera o kasambahay po eh. Napakunot ang noo ni Manang Lumeng habang inisa-isa ang itsura ni Cindy. Makinis ang balat, malambot ang mga kamay at halatang hindi sanay sa mabibigat na gawain. Naku iha, maaring sabi nga ng matanda,
Mukha kang hindi sanay sa ganitong trabaho eh. Saan ka ba nagtrabaho dati? May experience ka na ba? Nagkatinginan sina Cindy at Yan. Alam nilang ito ang pinaka-kritikal na bahagi. Kung hindi nila mapapaniwala si Manang Luming, tapos na ang plano bago pa man ito magsimula. Agad na sumingit si Yan. Manang, si Cindy po galing pong probinsya. Marami na po siyang pinasukan na trabaho, marunong po yan sa gawaing bahay. Napatitig si Manang Luming kay Cindy Waring pinag-aaralan nito. Ah, ganun ba? Bumuntong hininga siya. Bakit parang ang kinis-kinis mo pa? Hindi ka mukhang naglalabas sa init ng araw ah. Napakagatlabi nga si Cindy bago mabilis na sumagot. Kasi pumanang, mahilig po ako sa pag-aalaga ng balat. Pero marunong po akong maglaba masipag po ako. Huminga ng malalim si Manang Luming. Hindi ito madali iha. Malalaki ang mga damit dito. Mamahalin pa, hindi pwedeng mapunit o maluma ng mabilis. Mula ay mabilis na sumagot si Yan. Manang, subukan niyo lang po si Cindy. Kung hindi po siya pumasa, aalis po siya kaagad, promise. Matagal na nag-isip si Manang Luming bago tumango. Sige, pero subok lang muna. Pag hindi ko nagustuhan ang trabaho mo, hindi ka tatagal dito. Makakawawa ka lang ni Sir. Lihim na nagtagumpay nga ngiti ni Cindy. Natanggap siya. At mukhang ito na ang umpisa ng kanyang plano. Habang papasok na nga siya sa loob ng mansyon, lihim siyang napangiti. Hindi niya alam kung anong mangyayari. Sa susunod pero sigurado siyang nagsisimula na ang kanyang plano. At sa loob nga ng malawak at marangyang bahay na to ay magpapanggap siyang isang simpleng labandera. Hanggang sa makilala niya nang lubusan si Alsen. Samantala, sa edad na 30, si Alsen Aragon ay isa ng matagumpay na bilyonaryo. Lumaki siyang mayaman, pinalaki sa disiplina at negosyo, kaya hindi nakatakatakang sa murang edad ay naitatag na niya ang sarili bilang isang mahusay na negosyante. Pagmamay-ari ng kanilang pamilya ang ilan sa pinakamalalaking kumpanya sa bansa, mula sa real estate hanggang sa high-end restaurants at luxury resorts. Sa kabila ng yaman ay hindi siya lumaking pala show off. Mas pinili niyang maging pribado ang buhay niya, malayo sa mata ng media at intriga. Matipuno ang pangangatawan ni Alsen, bunga ng kanyang disiplina sa pag-eehersisyo tuwing umaga. Mestisuhin ang kanyang kutis, may matangos na ilong, matalim na mga mata at isang seryosong ekspresyon na madalas nagpapalayo sa mga taong gustong makalapit sa kanya. Suplado siyang tingnan at totoo naman na hindi siya mahilig makipag-usap kung hindi kinakailangan. Ngunit sa kabila ng kanyang matigas na panlabas ay may kabaitan siyang hindi basta-basta nakikita ng iba. Alam niyang ipagkakasundo siya sa isang kasal, pero wala siyang ideya kung sino ang babaeng iyon. Hindi pa nauuwi ang kanyang mga magulang mula sa business trip nila sa abroad, kaya hindi pa napag-uusapan ng maayos ang kasunduang ito. Para sa kanya ay wala siyang panahon sa ganitong bagay. Mas gusto niyang pagtuunan ng pansin ang kanyang negosyo kaysa sa pilit na pagpapakasal sa babaeng hindi pa niya nakikilala. Hindi niya alam na sa mismong tahanan niya ay may isang babae ng lihim na nagpapanggap, isang babaeng may kaugnayan sa kanyang kapalaran. Maagang nagising si Cindy kinabukasan. Hindi pa man sumisikat, nang husto ang araw ay bumangon na siya mula sa maliit ngunit maayos na silid na ibinigay sa kanya ni Manang Luming. Sanay siyang matulog sa malalambot na kutsyon, sa kwartong may aircon at sariling banyo. Pero ngayon, kailangan niyang masanay sa simpleng pamumuhay, kahit pansamantala lang. Habang iniinom ang binigay na kape ni Manang Luming sa kusina, ay sinimulan na siya nitong tanungin. Cindy, ani ni Manang Luming habang pinagmamasdan siya? San ka nga ba dati nagtatrabaho? Bahagyang napalunok si Cindy.
Hindi siya pwedeng magkamali ng sagot. Sa probinsya po, Manang. Saad niya. Nakatira po kami noon sa isang maliit na bayan bago po ako nagpunta ng Maynila. Tumango si Manang Lumeng pero halatang pinag-aaralan pa rin siya. Talaga? Bakit parang hindi ka sanay sa ganitong trabaho ang puti mo? Ang kinis ng kamay mo. Napangiti si Cynthia at pilit na iniiwasan ng kaba. Mahilig po kasi ako sa lotion, Manang. Tsaka sa probinsya po kasi. Hindi naman ganun kahirap ang trabaho namin noon. May maliit po kaming negosyo. Nagtaas ng kilay si Manang Lumeng. Ganun ba? O siya, basta gawin mong maayos ang trabaho mo. Mahirap ang mag-alaga ng bahay ng Aragon family. Lalo na ngayon na si Sir Alsen lang ang narito. Biglang nag-alerta nga ang isip ni Cindy. Si Sir Alsen po? Kamusta naman po siya? Napabuntong hininga nga si Manang Lumeng. Naku iha, matigas ang ulo nun. Hindi siya basta-basta nakikipag-usap sa tao. Mahigpit, hindi mahilig sa kwentuhan at lalong hindi mahilig sa mga pakilamero. Kaya kung ako sa'yo, gawin mo na lang ang trabaho mo at huwag mo siyang gagalitin. Napakurap-kurap si Cindy. Ganun po ba siya kasuplado? Oo. Sagot ni Manang Lumeng saka lumagok nga ng kape. Pero mabait din naman yun. Hindi lang halata. May respeto sa mga tauhan pero hindi siya palangiti at hindi siya palabate. Kapag may sinabi siya, kailangan sundin mo kaagad. Ayaw niya ng tanong at ayaw niya ng makulit. Kaya kung gusto mong magtagal dito, tandaan mo yan, Cindy. Tumango-tango si Cindy habang iniisip ang narinig niya. Kung ganun pala ang ugali ni Alsen, ay mukhang magiging mahirap ang plano niya. Pero hindi siya susuko. Kung talagang suplado si Alsen, ay mas magiging hamon nito para sa kanya. Kailangan makilala niya ito nang hindi nagpapahalata. At sa unang pagkakataon nakaramdam nga siya ng kaba at excitement sa misyon niya. Matapos ang maikling interview, kay Manang Lumeng ay nagtungo na nga si Cindy sa laundry area ng mansyon. Malawak ang lugar, may 2 washing machine at isang malaking lababo para sa mga damit na kailangan labhan ng kamay. Napangiti siya nang makita ang mga modernong appliances. Akala ko naman magpapalinis sila ng damit gamit ang kamay. Bulong niya sa sarili. Automatic naman pala. Madali lang to. Sinimulan niyang paghiwalayin nga ang mga damit na yon sa kulay pero agad nga niyang napansin ang ilang pirasong polo at slacks na halatang panlalaki. Malalaki at mamahalin ng tela at may familiar na amoy. Inangat niya ang isa sa mga polo at inamoy nga ito ng bahagya. Alam na alam kong kay Alsen to. Mabango ang pabango nito at familiar sa kanya. Noon pa man sa high school ganito na nga talagang signature scent ni Alsen. Isang amoy na malinis at elegante, bagay na bagay sa isang Aragon. Napangiti si Cindy habang naalala ang pinata. Sabi ni Manang Lumeng suplado pa rin siya hanggang ngayon. Hindi naman ako nagtataka. Naisip niya. Ganun na talaga siya noon pa. Hindi na mamansin parang laging may sariling mundo. Pero paano kung may ibang ugali pala siya na hindi nakikita ng iba? Napahinto si Cindy. Sandali at napaisip. At paano kung hindi niya ako makilala? Bahagyang natawa si Cindy sa ideyang yun. Ilang taon na rin naman ang lumipas mula nung high school sila. Malaki na ang pinagbago niya. Mas matured na ang itsura niya ngayon at wala na rin ang dating nerdy look niya. Kung hindi na nga siya maalala ni Alsen, ay mas magiging madali ang plano niya. Sige Alsen Aragon. Pulong niya sa sarili habang sinisimulan ng ilagay ang mga damit sa washing machine. Tignan lang natin kung paano kita makikilala nang hindi mo namamalayan. Habang abala si Cindy sa paglalagay ng mga damit sa washing machine, ay biglang bumukas ang pinto ng laundry area. Diyos ko! Halos mahulog siya. Saka natatayuan nang makita ang isang matangkad na lalaking nakatayo sa may pintuan. Walang iba kundi si Alsen Aragon mismo. Napatigil siya. Parang lumundag ang puso niya sa kaba at gulat.
Hindi siya handa, akala niya'y matatagalan pa bago nga sila magkita ng harapan. Pero heto na nga siya ngayon nakatayo sa harap niya, may bahagyang kunot sa noo at tila nagtataka. Nasaan si Manang Luming? Diretsong tanong nga ni Alsen, hindi man lamang umingiti. Sa halip na sumagot agad na natulala si Cindy. Ngayon lang niya muling nakita si Alsen ng ganito kalapit. Mas lalo itong gumwapo. Matipuno, malinis ang gupit, at suot ang isang plain white t-shirt na lalong nagpalutang nga sa matikas nitong katawan, pero ang mas kinagulat niya ay ang titig nga nito sa kanya. Mata sa mata, matatalim at tila inaaral siya. Sino ka? Dagdag nga ni Alsen. Nagising si Cindy sa pagkatulala at agad nga na nagbalik nga sa ulirat. Kinilangan niyang kumilos ayon sa papel niya. Ako po si Cindy. Bagong kasambahay/labandera po rito. Sagot niya. Pilit nga ang maamong ngiti. Hindi kumibo si Alsen at nanatiling nakatitig lamang sa kanya. Na parang sinusuri kung nagsasabi ba siya ng totoo. Napalunok si Cindy, bakit parang hindi siya kilala ng lalaki. Maya-maya tumango na nga lamang si Alsen at walang anumang emosyon sa muka. Sabihin mo kay Manang Luming hinahanap ko siya. Malamig nga nitong sabi bago nga siya tinalikuran at lumabas na ng laundry area. Nanatili si Cindy na nakatanga at halos hindi makapaniwala sa nangyari. Hindi niya ako nakalala? Bahagyang natawa si Cindy. Hindi alam kung matutuwa ba siya o maiinis. Mukhang mas madali nga ang plano niya, kung ganun. Ngayon ay mas lalo nga siyang ginanahan. Kung hindi nga siya kilala ni Alsen, ay mas madali nga niyang mapag-aaralan kung anong klaseng tao na nga ito ngayon at kung paano niya ito mas makikilala sa paraang gusto niya. Pagkalabas nga ni Alsen sa laundry area, isang malalim na ngiti ang sumilay sa kanyang labi. Hindi halata, pero sa loob-loob niya ay masaya siya. Oo, masaya siya na makita si Cindy muli pagkatapos ng napakaraming taon. Sinadya niyang hindi ipahalata na kilala niya ito. Hindi niya ipinakitang tanda niya ang bawat detalye sa mukha nito, ang tinig nito at ang kakaibang kinang sa mga mata nito na hindi nagbago mula pa noong high school sila. Noon pa man ay may lihim na paghanga na siya kay Cindy. Pero hindi siya tulad ng ibang lalaki na madaling magpakita ng damdamin. Sa halip ay pinili niyang manatiling tahimik, magkunwaring walang pakialam, at ilayo ang sarili sa tukso ng damdamin. Dahil batid niyang hindi siya mapapansin ng dalaga. Hindi niya inakala na muling magtatagpo ang landas nila at ngayong kaharap na niya ito ay hindi niya rin maintindihan ang sarili. Kung bakit parang gusto niyang muling makilala ito, makita kung paano ito mag-isip at kung paano ito kumilos, kung paano ito ngumiti. Pero bakit siya narito sa mansyon niya bilang isang katulong? May bumabagabag kay Alsen. Hindi siya makapaniwalang si Cindy na dating tahimik at matalino nilang kaklase ay nag-apply ng trabaho sa mansyon nila bilang labandera. Imposible. Hindi ito tugma sa imahe ng Cindy na kilala niya. Ngunit kahit anong pagtataka niya ay hindi niya pa ito maaaring tanungin. Gusto niyang pag-aralan ang sitwasyon at alamin ang tunay na dahilan kung bakit narito si Cindy. At sa isang banda ay gusto niyang samantalahin ang pagkakataong ito. Ngayon ay siya naman ang may lihim. Hindi niya ipapaalam kay Cindy na matagal na niya itong kilala. Na siya ay si Alsen Aragon. Ay minsan nang nagkaroon ng matinding crush sa tahimik at mabait na dalaga. At higit sa lahat ay hindi niya rin alam na ang babaeng ito na nagpapanggap na isang hamak na kasambahay ay ang mismong babaeng itinakda ng kanyang mga magulang na ipakasal sa kanya. Napangiti si Alsen nang lihim habang patuloy siyang naglalakad palayo sa laundry area. Maagang bumangon si Cindy kinabukasan
at agad na nagtungo sa laundry area upang simulan ang kanyang trabaho. Ayaw niyang mapansin. Gusto lang niyang gampanan ang papel niya bilang isang ordinaryong kasambahay sa mansyon ng mga Aragon. Ngunit hindi niya inaasahan na sa loob lamang ng isang araw ay muli niyang makakasalamuha si Alzen. Dahil wala si Manang Lumeng at nasa bayan ito ay muling naghanap si Alzen ng ibang tauhan sa bahay. Palakad-lakad siya sa hallway, halatang inis. "Where's Manang Lumeng?" Tanong niya nang pumasok nga siya sa laundry area. Napalingon nga si Cindy pero agad ding ibinalik ang tingin sa ginagawa. Kunwaring hindi siya nakarinig. Nais niyang umiwas sa kahit na anong interaksyon kay Alzen upang hindi ito manghinala sa kanya. Ngunit hindi ito nakaligtas sa binata. Tumaas ang kilay ni Alzen at nagtagis ang kanyang bagang. Hindi niya gusto ang hindi pinapansin. "Hey you!" Mapalakas pa nga ang boses niya. "Ikaw yung new maid, di ba?" Walang nagawa si Cindy kundi humarap nga sa binata. Nakatagpo niya ang matalim nitong tingin, punong-puno ng inis at pagmamaktol. Para bang isang hari na hindi sanay, na hindi pinapansin. "Opo sir," sagot nga ni Cindy pilit na pinapakalma ang sarili. "Then answer when I'm talking to you." Seryosong sabi pa ni Alzen. "I ask where Manang Lumeng is." Nasa bayan po siya. May bibilihin daw po." Saglit na natahimik si Alzen. Saka tumango. "Fine. Then what are you doing here?" Napakurap-kurap si Cindy. Ano pa nga bang gagawin niya sa laundry area? Naglalaba po sir." Sagot niya sa kanyang boses. Napasandal na nga lamang si Alzen sa pader. Saka tinignan nga si Cindy mula ulo hanggang paa. "You don't look like a maid." Ani at tinitimbang nga ang itsura ng dalaga. Biglang kumabog ang dibdib ni Cindy. Nakakahalata na ba ito kaagad? Natameme nga ito at hindi malaman ang isasagot. Umiling si Alzen at saka lumakad nga palapit dahilan para mapaatras si Cindy. "Then tell me, what is your name?" Napalinok si Cindy. Alam niyang hindi niya pwedeng baguhin ang pangalan niya. "Cindy po." Nakatitig lang si Alzen kay Cindy, na pilit pinoproseso ang lahat. Hindi na nga niya kayang magkunwaring hindi niya ito kalala. Sa dinami-rami ng pagkakataong pinigilan niya ang sarili nga niyang kumilos, ngayon ay parang gusto nga niyang malaman kung ano ang dahilan ng biglang pagkawala ng dalaga noon at kung bakit siya narito ngayon. Bilang isang katulong o labandera pa. Wait. Biglang sampit ni Alzen at bahagyang nakakunot ang noo. "I think I remember you." Napatigil si Cindy. Napakapit siya sa isang lalagyan ng labada at pilit pinapanatili ang composure niya. "Talaga po?" Pilit na tanong nga ni Cindy at nag-aalalang baka mabuking nga siya. "Yes." Sagot nga ni Alzen na hindi inaalis ang titig sa kanya. "Cindy Mayer, right? We were classmates back in high school." Napalunok si Cindy. Hindi niya inasahan ito. Buong akala niya hindi nga siya maalala ng lalaki. "Seryoso?" Pilit niyang pagpapanggap. "Naaalala niyo pa po ako?" Tumawa na nga lamang ng sarcastic sa Alzen at bahagyang nakapamulsa nga habang nakatingin sa dalaga. "Of course. You were that smart girl always residing in class. But you weren't exactly the social type." Nalingkit ang mata ni Cindy. "Ano to? Bakit parang may halong panunuksong tono nito?" "So what happened to you?" Diretsyong tanong pa nga ni Alzen. "Bakit ka nandito? You used to be a top student. I was sure you'd end up somewhere big." Napakagatlabi na nga lamang si Cindy. Hindi siya handa sa tanong na yon. Alam niyang hindi siya pwedeng magbigay ng sagot na magpapahamak sa kanya. Ganun talaga ang buhay eh. Sagot na nga lamang ni Cindy at sabay pilit ng ngiti. Kailangan magtrabaho. Saglit na nagbago ang ekspresyon ni Alzen. Para bang may hindi nga siya maintindihan. "Bakit dito?" Tanong nga nito at napapailing.
You could have done better than this. Umiling si Cindy at pinilit ang sarili na bumalik sa pag-aayos ng labada. Sir, hindi ko naman po akalaing magiging interrogation to. Pabiro niyang sabi. Napangisi si Alsen. Well, I'm just curious. It's not every day that I see a former classmate applying as a maid in my house. Nagtaas ang tingin si Cindy at sinalubong nga ang titig ni Alsen. It's not every day that your so-called maid is secretly spying on you either. Sambit nga lamang ni Cindy sa sarili. Pero hindi niya yun pwedeng sabihin ng malakas. Kaya ngumiti lang si Cindy at nagpatuloy sa kanyang ginagawa. Habang si Alsen hindi pa rin mapakali, sa kakaisip kung ano nga ba talaga ang nangyari sa babaeng matagal na nga niyang hindi nakita. Simula nang dumating si Cindy sa mansyon, hindi na naging normal ang araw ni Alsen. Pilit niyang pinapaalala sa sarili na siya ang amo at si Cindy nga ay isang simpleng kasambahay lamang. Pero hindi niya maiwasang kiligin sa tuwing nakikita ito. Isang umaga habang abala si Cindy sa pagdadala nga ng basket ng labahan, hindi niya napansin ang basa sa sahig. Eksaktong lumiko si Alsen sa hallway nang biglang may napaaray. Napapakit na nga lamang si Cindy, sigurado nga siyang babagsak siya sa sahig pero hindi. May mainit na bisig nga na sumali sa kanya. Nang idilat niya ang mata ay nakatitig sa kanya ang maamong mukha ni Alsen na halos ilang pulgada lamang ang layo mula sa kanya. Are you okay? Mahina ngunit may pag-aalalang tanong ni Alsen. Napalunok si Cindy at ramdam ang init ng katawan ng binata na nakayakap sa kanya. Oo. Sa tingin ko naman. Mahina niyang sagot. Hindi agad siya bumangon at parang natulala pa nga si Alsen habang nakatitig sa kanya. Parang gusto pa niyang patagalin. Hanggang sa dumaan nga si Manang Luming. Naku, ano yan? Naglalampungan kayo? Sigaw ng matanda. Mabilis na bumitaw si Cindy na namumula ang muka. Si Alsen naman ang bubuna nga lamang at halatang napahiya rin. Isang hapon naman nabala si Cindy sa paglalaba nang biglang may nalaglag ngang puting polo mula sa sampayan. Napulot niya ito at napansin niyang may lukot nga sa kwelyo. Dahil gusto niyang maging maayos ang trabaho niya, naisip niya ang plansyahin nito. Nagkataon namang dumaan si Alsen at nakita siyang hawak-hawak ang damit niya. Wait, is that my shirt? Tanong ni Alsen. Oo sir. Nalaglag po kasi, lilinisin ko na rin po bago plansyahin. Paliwanag ni Cindy. Lumapit si Alsen at biglang hinawakan ng kwelyo ng damit at hindi nga niya inaasahang kasabay ang pag-abot ni Cindy. Sa hindi inaasahang pagkakataon ng kamay nila ay dumapo sa kamay ng isa't isa. Nagtagpo ang kanilang mga mata. Nagkatitigan sila ng ilang segundo kapwa hindi makagalaw. Sorry. Mahina at nahihiyang sabi ni Cindy at agad na binawi ang kamay. Ngunit si Alsen tila nag-enjoy nga sa sandaling yun. Ngumiti siya at sinabing, Take care of my shirt, Cindy. I want it properly ironed. I'll check it later. Sabay kindat pa. Si Cindy naman natulala na nga lamang at ramdam ang mabilis na pagtibok ng kanyang puso. Minsan, napagod si Cindy sa kakalinis nga ng hardin at napagdesisyon ng umupo sa isang sulok saglit. Pero dahil sa pagod hindi niya namalayang nakatulog na siya sa ilalim ng puno. Eksaktong dumaan nga si Alsen at nakita ito. Napangiti siya nang makita ang payapang mukha ni Cindy habang mahimbing na natutulog. Napahinto siya. Ang cute niya. Mahina niyang sabi sa sarili. Pero nang makita niyang bahagyang giniginaw ito, ay hindi na nga siya nagdalawang isip pa. Naalisin ang suot niyang coat at marahang inilagay nga ito sa balikat ni Cindy. Hindi niya napigilan ang sarili at hinaplos ang isang hibla ng buhok nito palayo sa muka. If only you knew how much I miss you. Bulong niya bago nga siya tumalikod at iniwan itong natutulog. Nang magising si Cindy, nagulat nga siya nang makita ang coat sa kanyang balikat. Napatingin siya sa paligid at doon lang niya napansin ang familiar na amoy ng pabango.
Si Sir Alsen kaya? Bulong ni Cindy sa sarili. Ramdam niya, ang bilis nga ng tibok ng puso niya. Habang lumilipas ang mga araw, hindi maiwasan ni Cindy at Alsen ang ganitong mga kilig na tagpo. Hindi nila alam ngunit unti-unti na ngang nabubuo ang isang koneksyon sa pagitan nila na parehong hindi nila inaasahan. Hanggang isang umaga habang abala si Cindy sa pag-aasikaso ng mga nilabhan nang makarinig siya ng tunog ng isang mamahaling sasakyan na pumarada sa harap ng mansyon. Napatingin siya sa malaking bintana at nakita ang isang babae na naka-shades, naka-designer dress at may hawak na mamahaling handbag. Walang iba kundi si Sheena Perez. Napakunot ang noon ni Cindy. Anong ginagawa niya rito? Bulong niya sa sarili. Si Sheena ay isa sa mga anak mayaman na kilala niya noong high school. Sobrang arte, mahilig magpakasosyal at laging may dalang attitude. Pero ang pinakaayaw ni Cindy ay ang pagiging insecure nito sa kanya kahit wala naman siyang ginagawa. Pagpasok ni Sheena sa mansyon ay inirapan agad siya nito nang makita siya sa tabi ng hagdan. Wait, what the hell, Cindy? Malakas at may halong pagkadismayang sigaw ni Sheena. Napangiti lang si Cindy ng bahagya. Hindi niya alam kung paano ipapaliwanag sa babae ang sitwasyon. Anong ginagawa mo rito? Bakit ka nasa mansyon nila Alsen? Tanong ni Sheena na nakataas ang kilay. Bago pa man makasagot si Cindy, biglang lumabas si Alsen mula sa kanyang opisina. Nakasuot ito ng simpleng polo at slacks, pero kahit ganoon, hindi pa rin maitatangging napakagwapo nito. Sheena, what are you doing here? Malamig na tanong ni Alsen. Naglakad si Sheena papunta kay Alsen at pinipilit ang best smile niya. Hi Alsen, I just dropped by to talk about our business collaboration. I wanted to discuss it personally. You could have just called. Sagot nga ng binata na halatang wala nga sa mood makipagkwentuhan. Pero si Sheena imbes na tumigil, nagpatuloy sa pag-uusap. Pero panay-panay din ang silip niya kay Cindy na halatang naiirita pa rin sa presensya nito. Pero teka Alsen, bakit nandito si Cindy? Don't tell me. Isa siya sa mga maids niyo? Tanong niya sabay tawa ng matinis. Hindi sumagot si Cindy pero nakatitig lamang siya kay Sheena na may bahagyang ngiti sa labi. Napansin nga ni Alsen ang panunukso ni Sheena kaya sumagot siya nang walang pag-aalinlangan. And if she is, what is the problem? Seryosong tanong pa nga ni Alsen at nakatingin nga ng diretso kay Sheena. Natahimik ang babae. Halatang hindi inaasahan ang sagot ng binata. Well, I just didn't expect her to be working as a maid. You know, she used to be. Sheena, I don't care about the past. If Cindy is here, that's none of her concern. Malamig na putol pa nga ni Alsen. Napagat labi ng alawang si Sheena. Hindi alam kung ano ang isasagot. Ngunit imbes na magpatalo, ay nag-smirk lang siya at humarap kay Cindy. Well, Cindy, mukhang malayo na ang narating natin ha? Sabi nga niya na may patama. Good luck sa pagiging maid mo. Baka naman kahit paglilinis hindi mo alam gawin. Napairap si Cindy pero bago pa nga siya makasagot, nagsalita ulit si Alsen. Sheena, if you're just here to insult Cindy then you should leave. Nanlaki ang mga mata ni Sheena. What? Alsen, I don't like disrespectful people in my house. Malamig na sagot ng lalaki. Napahiya si Sheena pero bago nga siya tuluyang umalis, lumapit muna siya kay Cindy at bumulong. Hindi pa tayo tapos, Cindy. Magkikita pa tayo. Pagkatapos nun lumakad nga ito palabas ng mansyon at iniwan si Cindy na napapailing na nga lamang at si Alsen halatang iritado. Nang makalis si Sheena, napansin ni Cindy na tahimik lang si Alsen habang nakatayo. Sir, okay ka lang? Tanong ni Cindy. Napatingin sa kanya si Alsen at napangiti ng bahagya. You handled that well, but if she bothers you again, just tell me. Nagulat si Cindy sa sinabi nito.
Hindi niya alam kung bakit pero parang may kung anong kilig siyang naramdaman sa sinabi ni Alsen. Sabay silang napatingin sa pinto kung saan lumabas si Sheena kanina. Nang sumunod na araw, tila nananadya nga ang pagkakataon. Nasa supermarket si Cindy upang mamili nga ng ilang pangangailangan sa mansyon. Simple lang ang kanyang suot, isang plain white blouse at denim jeans. Pero hindi pa rin nawala ang kanyang natural na ganda na kahit walang make-up ay kapansin-pansin pa rin. Habang abala siya na pumipili ng fresh fruits sa isang section ng supermarket ay isang familiar na boses ang narinig niya sa kanyang likuran. Oh my gosh, Cindy, ikaw nga! Napakurap si Cindy at napabuntong hininga bago dahan-dahang humarap. Hindi na siya nagulat nang makita nga si Sheena na nakangiti, pero halatang may bahid ng panunuya sa mukha. Sheena, mahinahong sagot nga ni Cindy. Small world ha? I didn't expect to see you here. Ani nga ni Sheena habang iniikot nga ang mata sa mga pinamili ni Cindy. Namimili ka para kay Alsen? Tumango lamang si Cindy, alam niyang may kasamang pangasar ang tanong nito. Pero hindi siya nagpahalatang naapektuhan. Well anyway, tugtog ni Sheena sabay kuha nga ng isang envelope mula sa kanyang designer bag. I actually have something for you. Kinuha ni Cindy ang envelope at binuksan ito. Isang eleganteng invitation ang bumungad sa kanya. Isang reunion party na gaganapin nga sa isang mamahaling restaurant. Pero ang higit na nagpatigil kay Cindy ay ang pangalan ng venue. Ang isang 5-star restaurant na pagmamay-ari nila. Napangiti nga si Cindy, pinakita nga ni Sheena ang invitation nang may bahagyang panunuya. I figured baka gusto mong pumunta. I mean after all, high school reunion natin to, right? Ani nga ni Sheena na may plastic na ngiti na para bang may masamang binabalak. Tinignan lang siya ni Cindy at sinusuri ang tunay na intensyon nito. Hindi lingid sa kanya ang kaalaman na hindi ganun kabuting kaibigan si Sheena, lalo na't dati pa itong may insecurities sa kanya. Well, mukhang maganda nga ang event. Wika nga ni Cindy habang iniikot ang invitation sa kanyang kamay. Napatigil si Sheena at tila naghabang kung ano ang isasagot ni Cindy. Sa tingin ko makakapunta naman ako. Diretsong sagot nga ng dalaga sabay baling kay Sheena na halatang nagulat. Talaga? Oh! Napalunok si Sheena at hindi inaasahan na tatanggapin ni Cindy ang alok. Oo naman. Sagot nga ni Cindy sabay ngiti. Habang iniipit ni Cindy ang invitation sa kanyang bag ay isang ideya ang pumasok sa kanyang isipan. Panahon na rin siguro para malaman ng lahat kung sino siya talaga, lalo na si Alsen. Sa pag-alis ni Sheena ay napangiti si Cindy. This time, siya naman ang may plano. Pagka-uwi ni Cindy sa mansyon ay dumiretso siya sa kusina upang maglagay ng tubig sa baso. Marami siyang iniisip. Ang imbitasyon, ang plano niya, at higit sa lahat, si Alsen. Dahil sa pagod ay hindi niya namalayang nailapag niya ang invitation sa ibabaw ng mesa. Sakto namang dumaan si Alsen na tila nagugutom at balak kumuha ng inumin sa ref. Pero bago pa man siya makalapit, ay may nakita siyang sobre sa mesa. Napakunot ang noo niya nang makita ang pangalan ni Cindy roon. What's this? Tanong niya habang kinukuha nga ang invitation. Napatingin si Cindy at agad ngang naalala ang sobre. Hindi naman niya intensyong ipakita yon kay Alsen, pero wala na nga siyang magagawa pa. Invitation. Sagot niya nang walang gaanong emosyon. May reunion party ang batch natin. Tinaas nga ni Alsen ang isang kilay habang binabasa ang detalye sa sobre. Pupunta ka? Yes. Maikli pero diretso ang sagot ni Cindy habang umiinom ng tubig. Muling tumingin si Alsen sa invitation bago bumaling kay Cindy. Do you have something to wear? Napakurap nga si Cindy, hindi niya in-expect ang tanong na yon mula kay Alsen. Alam niyang may ilang magagandang damit siya pero hindi bagay para sa isang high-class reunion party. Wala. Diretsong sagot niya.
Tumango-tango si Alsen at saka biglang nagalok. Bibilhan kita. Napatigil si Cindy. Hindi niya inasahan ang alok ni Alsen pero mas lalong hindi niya inasahan ang sarili niyang reaksyon. Ha? Hindi na kailangan. Sagot na nga lamang niya. Ayoko. Nagulat si Alsen, hindi niya alam kung bakit pero tila pa may bahagyang kirot sa kanyang pride. Ni minsan, hindi pa siya natanggihan sa ganitong paraan. Why not? Tanong niya na hindi may tatago ang inis sa tono. Bahagyang napangiti si Cindy. Alam niyang nasaktan ng bahagya ang ego ni Alsen pero wala siyang balak baguhin ang desisyon niya. Kaya ko naman siguro bumili ng sarili kong damit. Sagot ni Cindy, sabay baling ng tingin sa ibang direksyon. Wala nang nagawa si Alsen kundi tumango na lang. Pero sa loob-loob niya ay hindi niya maintindihan kung bakit siya napahiya at bakit tila tumatak sa isip niya ang pagtanggi ni Cindy. Dumating na ang gabi ng reunion at gaya ng sinabi ni Cindy ay hindi siya bumili ng bagong damit. Imbes na magbihis ng enggrande ay pinili niyang magsuot ng isang simpleng dress. Isang asol na dress na hindi man lang disenyado ng kilalang designer, may kaunting lace sa laylayan at isang pares ng flat shoes. Walang kolorete ang kanyang mukha, maliban sa konting lip tint at light blush. Hindi siya mukhang yayamaning bisita. Mukha siyang Cindy na kilala niya noon. Simple pero walang kupas ang ganda. Pagbaba niya sa hagdan ay napalingon si Alsen na kasalukuyang nasa sala at nakasuot ng maayos na coat. Nanlaki ang mga mata ng binata at napakunot ang noo. Yan na yun? Tanong nga ni Alsen na medyo may halong pagtataka. Tumingin si Cindy sa suot niya, saka ngumiti. Bakit hindi ba okay? Muling pinagbasta ni Alsen ang dalaga. Kung ibang babae siguro ang pupunta sa isang high-class reunion, siguradong nakagaon at punong-puno ng alahas. Pero si Cindy hindi niya kailangan ng mamahaling alahas para lumitaw ang kagandahan niya. Hindi alam ni Alsen kung bakit pero biglang napalunok siya. You look. Napahinto siya saglit na tila nag-aalangan kung sasabihin ba niya ang iniisip pero sa huli napailing na nga lamang siya at nagpatuloy. You look beautiful. Nagulat si Cindy, hindi niya inasahan na pupurihin nga siya ni Alsen sa harapan niya mismo. Salamat. Sagot na nga lamang niya at kahit gusto nga niyang magpaka-natural, hindi niya napigilan ng konting pamumula ng kanyang pisngi. Ngumiti si Alsen at saka sinabing, I'll drive. Sumabay ka na sa akin. Muntik nang tanggihan ni Cindy ang alok, pero naalala niyang nasa mansyon na nga siya ng mga Aragon. Kung alis siya mag-isa, siguradong mapapansin siya ng mga kasambahay. Sige, sagot niya sa huli. Sabay lakad papunta sa sasakyan ni Alsen. Habang binabaybay nila ang daan patungo sa reunion, ay hindi maiwasan ni Alsen na lingkunin paminsan. Minsan, si Cindy. Hindi niya alam kung bakit, pero may kung anong kakaibang saya sa puso niya ngayong gabi. Masayang nagkakagulo ang buong batch sa loob ng isang mamahaling 5-star restaurant. Ang chandeliers ay kumikislap at ang mga kristal na baso ay nagkakabungguan sa tuwa ng mga nagbabatian. Halos lahat ay nakagawn at mamahaling suit, mga itsurang halatang pinaghandaan ng gabi. Napangisi si Sheena nang makita si Cindy. Agad siyang lumapit, hawak ang kanyang baso ng mamahaling wine. Oh my gosh, Cindy, ikaw nga yan. Hindi ko alam na may costume party pala ngayon. Pumalot ang mahihinang tawanan sa paligid. Hindi kumibo si Cindy at nanatili siyang kalmado pero si Sheena ay nagpatuloy. Grabe naman girl. Alam mo bang 5-star restaurant to? Tapos ganyan ang suot mo? Well, I guess mahirap talaga kapag lamandera lang ang inabot, diba? May ilan sa mga bisita na pakunot noo. Ang iba naman, nagbaba ng tingin at naasiwa nga sa asal ni Sheena. Ngunit hindi pa tapos si Sheena. Sinulyapan niya ang isang waitress na malapit sa kanila. Excuse me miss,
Gusto kong makausap ang may-ari ng restaurant na to. Hindi ko alam kung paano nakalusot ang isang katulad niya rito. Parang hindi ata pasado sa standards sa lugar niyo. Tahimik ang waitress saglit bago umiti. Ma'am, ang may-ari po ng restaurant na ito ay kaharap niyo na. Nag-freeze si Sheena. Hindi niya agad na-absorb ang sinabi ng waitress. Anong ibig mong sabihin? Ngumiti si Cindy sa kabumaling sa waitress. Salamat, Lisa. Tumingin siya kay Sheena at ang mga mata niya, kalmado pero matalim. Ako ang may-ari ng restaurant na to, Sheena. Ang chain ng mga fine dining restaurants na to, ang ipag-aari ko. At kung hindi mo natandaan, entrepreneur ako. Hindi ko na kailangan ipakita ang kayamanan ko sa damit para lang patunayan kung sino ko. Tahimik ang buong lugar. Wala nang natawa. Wala nang sumang-ayon kay Sheena. Lahat nakatingin sa kanya at hinihintay ang kanyang magiging reaksyon. Nanginig sa hiyanga at unti-unting nanlumong mukha ni Sheena. Hindi niya alam kung paano tatakasan ng sitwasyon. Ang dating kumpiyansang nasa mukha niya ay biglang naglaho. Hindi na nagsalita pa si Cindy, sa halip umikot siya at iniwan si Sheena sa gitna ng kanyang sariling kahihiyan. Nag-aapoy ang mga mata ni Sheena habang tinitignan ng papalayong si Cindy. Hindi niya matanggap ang kahihiyan at ang mismong ideya na ang tinatawag niyang labandera at katulong ay siya palang may-ari ng napakagarbong restaurant ng kinatatayuan niya. Hindi maaari. Pulong niya sa sarili bago sila sumugod at hinatak ang braso ni Cindy. Hoy! Singhal niya. Huwag mo kong gawing tanga, Cindy. How the hell is this even possible? Ikaw? Ang owner ng restaurant na to? Katulong ka lang noon, labandera. Huwag mo akong lokohin. Nagulat ang lahat sa inasal ni Sheena. Ilang bisitang napasinghap at may ilan pang tumayo. Nag-aalalang baka mauwi sa eskandalo ang gabi. Ngunit nanatili si Cindy na kalmado. Hindi niya pinatulan ang pangalipusta ni Sheena. Sa halip marahan nga niyang hinugot ang kanyang kamay mula sa pagkakahawak nito. Sheena, mahinahon niyang tugon. Hindi kailanman naging masama ang maging isang labandera o isang katulong. Mas mabuting maging masipag at marangal kaysa maging mayaman pero mapangmata. Lalong nagapoy sa galit si Sheena. Huwag mo akong daanin sa ganyan. You really expect me to believe na bigla ka nalang yumaman? Alam kong mayaman lang ang pinagkukunan mo ng yaman mo ngayon. Ano yan? You got yourself a rich old man to sponsor you? Biglang lumakas ang boses ng isang lalaki mula sa gilid. Pigilin mo ang bibig mo, Sheena! Napalingon ang lahat isang matangkad at makisig na lalaking lumapit. Walang iba kundi si Alsen. May aura itong nakaka-intimidate. Lalo na nang dumiretso ang tingin nito kay Sheena. Napatras si Sheena. Alsen? Huwag kang nakikialam dito! Diretsyong lumapit nga si Alsen kay Cindy at marahan ngang hinawakan ng kamay nito. Tila sinusuportahan siya sa harap ng lahat. I've known for a long time how she worked hard to get where she is. Hindi niya kailangan ipaliwanag ang sarili niya sa isang katulad mo, Sheena. Napakuyumang kamuo nga ni Sheena. Pero, stop it, Sheena. Malamig na sabi na nga lamang ni Alsen. You can't accept the fact that someone like Cindy, who you used to look down on, is now standing way above you? That while you wasted your life flaunting your family's wealth, she built her own empire. You are nothing but a spoiled brat who never learned how to work for anything. Nanliit nga si Sheena sa harapan nga ng matalim na tingin ni Alsen at sa tahimik na suporta ng mga bisita kay Cindy. Ang iba ay tumangutango pa at halatang sumasang-ayon sa sinabi nito. Huminga ng malalim si Cindy at ngumiti kay Alsen. Salamat. Mahina niyang sabi. Tumango si Alsen at muling humarap kay Sheena. If you can't even respect the owner of this place, you better leave now. Napuno ng katahimikan nga ang paligid. Lahat ay nagbibigay ng susunod
na mangyayari. Napahiya at wala nang mukhang may harap pa. Mabilis na lumakad si Sheena papalabas ng restaurant at ni hindi na nga lumingon. Naging napakaingay ng buong venue matapos ang malaking revelasyon. Si Cindy Mayer, ang tunay na may-ari ng restaurant, lahat ng mata nakatuon sa kanya. Ang mga dati nilang kaklase, hindi makapaniwala. Ngunit sa lahat ng mga rason, ay isa lang ang pinakaapektado. Si Alsen. Nanatili siyang tahimik habang pinoproseso ang lahat. Si Cindy? Mayaman pala? Bakit siya niloko nito? Ang babaeng nag-apply bilang kasambahay/labandera sa kanilang mansyon. Ang babaeng naisip nga niyang simpleng tao lang at ang babaeng minahal niya noon pa man. Biglang uminit ang pakiramdam ni Alsen. Tumayo siya tahimik na lumakad palabas ng venue. Nakita yun ni Cindy. Alam niyang hindi ito magandang senyales, kaya agad siyang sumunod. Natagpuan niya si Alsen na nakasandal sa sasakyan niya. Mahigpit ang makapamulsa at tila iniwasan nga siyang tignan. Huminga ng malalim si Cindy. Alsen, panimula nga nitong sabi. Bakit? Putol nga ng lalaki na hindi man lamang lumingon. Pinagmukha niya itong tanga. Napakagatlabi na nga lamang si Cindy. Bakit ka nagsinungaling sa akin? Alsen, hindi ko naman sinasadyang magsinungaling. May dahilan ako. Nung una hindi ka agad nakasagot si Cindy, pero alam niyang may kasalanan siya. Mabigat na tumawa si Alsen halatang puno ng inis at sama ng loob. Dahilan? Huminga ito ng malalim bago tuluyang humarap kay Cindy. You lived in my house. Worked as a maid. Made me think you were just some simple girl. Tapos ngayon malalaman ko na ikaw pala ang heir ng isang business empire? Tagapagmana ka pala. Sasabihin ko naman sana eh. Pero hindi mo ginawa. Napayo ko si Cindy. Damn it, Cindy. Do you know how stupid I feel right now? Pinilig nga ni Alsen ang ulo niya. Ramdam na bumibigat nga ang damdamin niya. I'm sorry. Sorry? Napailing si Alsen at napatawa ng mapakala. Sarcastic. Tumalikod siya sandali na tila iniiwasang makita ang mukha ni Cindy. Ilang saglit nagsalita siya muli. Isang sentensyang parang patalim na tumurak nga sa puso ni Cindy. Ayokong makita ka pagbalik ko sa bahay bukas. Nanlaking mga mata ni Cindy. Ano? You heard me. Tumalikod si Alsen. Pumasok sa kotse at walang lingon-likod na umalis. Napako si Cindy sa kinatatayuan niya habang unti-unting bumibigat ang kanyang pakiramdam. Alam niyang nasaktan niya si Alsen. Pero bakit parang siya rin ay nasasaktan ngayon? Maagang nagising si Cindy kinabukasan. Tahimik niyang niligpit ang kanyang mga gamit at pilit na nilulunok ang kirot sa kanyang dibdib. Alam niyang kasalanan niya kung bakit nagalit si Alsen at batid niyang wala ng silbi pang magpaliwanag. Habang binabaybay niya ang hallway ng mansyon ay napansin niyang wala si Alsen. Wala siyang ideya kung umuwi pa ba ito kagabi o sadyang iniiwasan lang siya. Pagdating sa kusina ay naroon si Manang Lumeng, abala sa paghahanda ng almusal. Pagkakita sa dalaga na may dala ng bag, ay agad na napansin ng matanda ang lungkot sa mga mata nito. Aalis ka na, iha? Mahina ngunit puno ng awa ang tinig ni Manang Lumeng. Opo, Manang. Salamat po sa lahat ng kabutihan niyo sa akin, ha. Pilit ng ngiti nga ni Cindy. Wala ka man lang bang bala kausapin sa Alsen bago ka umalis? Napayo ko si Cindy. Ayaw niya po akong makita, Manang eh. Ayoko namang ipilit ang sarili ko sa isang taong ayong makinig sa akin. Napabuntong hininga na nga lamang si Lumeng. Alam niyang parehong matigas ang ulo ng dalawang ito, pero ramdam din niya ang bigat ng loob ni Cindy. Iha, minsan may mga bagay talaga na hindi dapat agad sinusukuan. Baka naman dapat mo siyang bigyan ng panahon. Salamat po, Manang, pero ito na po ang tamang gawin eh. Mahinang sagot ni Cindy
bago lumakad palabas. Habang isinasara niya ang gate ng mansyon ay hindi niya mapigilang lingunin ang buong bahay. Sa loob lamang ng ilang linggo ay dito niya naranasan ang saya, kilig at sakit ng sabay-sabay. At ngayong aalis na siya ay hindi niya alam kung kailan pa niya muling makikita si Alzen. Pagkalabas ni Cindy ng mansyon, wala na siyang ibang gustong gawin kundi bumalik sa Amerika. Gusto na niyang takasan ang lahat ng sakit at kalituhan na dulot ng pagbabalik niya sa Pilipinas. Buong akala niya ay magiging isang simpleng laro lang ito, pero hindi niya inasahan na masasaktan siya ng ganito. Habang nag-aayos ng kanyang mga dokumento at tiket pabalik ng Amerika, ay pilit niyang binuo sa isipan ang sasabihin niya sa ama. Hindi na niya itutuloy ang kasal. Hindi niya kayang pakasalan ang lalaking alam niyang hindi na siya matitingnan ng pareho gaya noon. Ngunit sa gitna ng kanyang paghahanda ay biglang tumunog ang kanyang cellphone. Si Chairman Brian. "Hello, Papa?" Sagot ni Cindy at pilit pinapakalma ang sariling tinig. "Cindy, anak, nasa Pilipinas na ako. Kararating ko lang sa airport." Napakarap si Cindy, bigla siyang napatayo sa kinaupuan niya. "Ano po? May kailangan tayong pag-usapan. Sunduin mo ako sa airport, okay?" Sige po, Papa." Mabilis niyang tinapos ang tawag. Hindi niya alam kung bakit parang may kung anong kaba ang bumalot sa kanya. Pagdating ni Cindy sa airport, ay masaya siyang sinalubong ng kanyang ama. Agad siyang niyakap nito ng mahigpit, na para bang matagal na nga silang hindi nagkita. "I've missed you, Iha." Masayang bati pa nga ni Chairman Brian habang hinahaplos ang buhok nga ng anak. "I miss you too po, Papa." Pilit nang umiti si Cindy kahit may bumabagabag sa kanya. Sa kanyang puso. Ngunit bago pa nga siya makapagsalita, kinuha nga ng ama ang susi ng sasakyan sa kanya. "Ako nang magdadrive. May meeting tayong pupuntahan." Sabi pa nga ng matanda, kaswal na kaswal. Napakunot ang noon ni Cindy. "Ha? Papa, galing ka pa sa biyahe. Hindi ba dapat magpahinga ka na muna?" "No, Iha. Schedule na to ngayong araw. At ayoko namang masira ang usapan." Alam ni Cindy na kapag may sinabi ang kanyang ama, ay hindi na ito mababago. Wala siyang nagawa, kundi ibigay ang susi at patungo na sila sa lugar ng meeting. Ngunit sa kanyang isipan ay hindi niya maiwasang makaramdam ng kaba. Sino kaya ang makakamiting nila? At bakit parang may mali siyang kutob tungkol dito? Pagdating nila sa isang mamahaling floating restaurant ay hindi maiwasan ni Cindy ang mamangha sa ganda ng lugar. Ang buong paligid ay napapalibutan ng tubig, may ilaw na naglalaro sa mga alon at isang eleganteng setup ang naghihintay sa gitna. Ngunit ang paghanga niya ay agad na napalitan ng pagkabigla ng makita kung sino ang kanilang kamiting, si Alzen. At hindi lang ito mag-isa dahil kasama nito ang kanyang mga magulang. Nanlaki ang mga mata ni Cindy. Hindi ito maaari. Maging si Alzen ay tila natulala nang makita siya. Kita sa mukha nito ang pagkagulat at pagkairita habang nakatitig sa kanya. "Cindy?" Halos pabulong na sambit nga ni Alzen at hindi makapaniwala. "You know each other?" Tanong pa nga ng ina ni Alzen, si Mrs. Aragon na halatang nagulat din sa naging reaksyon ng kanyang anak. Napatingin si Cindy kay Chairman Brian na may kalmadong ngiti lang sa mukha, sabay sabing, mukhang hindi ko pa pala na ipapakilala ng maayos ang aking anak." Umupo ito at ngumiti kay Mr. and Mrs. Aragon. "Si Cindy Mayer, ang aking anak." At saglit siyang tumingin kay Alzen bago ipinagpatuloy. "Ang magiging fiancé ni Alzen." Parang nabingi si Alzen. "What?" Halos hindi niya mapigilang mapaangat ang boses niya. Maging si Cindy ay napasinghap. Kahit batid naman niya ito, awkward na napatingin sila sa isa't isa
Tila bumagal ang oras. Pakiramdam ni Cindy ay bumaliktad ang kanyang mundo. Ngayon ay magkasama sila sa iisang hapag at pinag-uusapan ng kanilang kasal. Samantala, ang mga magulang nila ay masayang nag-uusap tungkol sa mga plano habang silang dalawa ay tahimik na nakikiramdam. Napahawak si Cindy sa kanyang dibdib. Hindi niya alam kung paano haharapin si Alsen pagkatapos ng lahat. Pagkapasok ni Cindy sa restroom, ay agad niyang isinandal ang likod sa pinto at napabuntong hininga. Masyado siyang na-overwhelm sa nangyayari. Ang kasal, ang pagtatagpo nilang muli ni Alsen, at ang hindi niya alam kung paano haharapin ang sitwasyon. Ano ba to, Cindy? Paano mo haharapin to? Bulong niya sa sarili, habang hinahaplos nga ang kanyang sentido. Ngunit bago pa nga maisip ang sagot, bumukas ang pinto. Cindy, nagulat siya nang makita si Alsen na nakatayo sa harapan niya. Seryosong muka at tila matagal nang may gustong sabihin. Alsen, bakit ka nandito? Nag-aalalang tanong nga niya, ngunit hindi niya nagawang umatras. Hindi sumagot si Alsen agad. Sinuri siya nito mula ulo hanggang paa, bago marahang huminga ng malalim. I need to talk to you. Mahina ngunit matigas ang tono nito. And this time, I won't let you run away again. Napalunok si Cindy. Kita niya sa mga mata ni Alsen ang seryoso at tapat na emosyon. Alsen, I'm sorry. No, let me speak first. Pinutol ni Alsen ang sasabihin niya at inilapit nga ang sarili kay Cindy hanggang halos magdikit na ang kanilang katawan. Cindy, I remember you. Matagal na kitang gusto. High school pa lang gusto na kita. Parang tumigil ang mundo ni Cindy sa narinig niya. What? High school pa? Yes. Tumango si Alsen at nakatitig nga ng diretso sa kanya. Kaya hindi ko matanggap na nagsinungaling ka. Kaya ako galit dahil hindi ko maintindihan kung bakit kailangan mo pang magtago. Nanghina nga ang balikat ni Cindy. Alsen, hindi ko intensyong lokohin ka. I just wanted to prove something to myself. Ayoko makilala lang bilang anak ng isang bilyonaryo. Gusto kong makita kung paano ako tatanggapin ng mga tao. Kung paano mo ko tatanggapin. Natahimik sa Alsen. Matagal siyang tumitig kay Cindy bago marahang ngumiti. Alam mo bang sobrang naiinis ako sa'yo? Bulong nito. Ha? Dahil kahit anong gawin ko, hindi kita kayang tiisin. At bago pa nga makasagot si Cindy, hinalikan siya ni Alsen palapit at mariin. Hinalikan ng labi. Nagulat si Cindy ngunit sa bawat segundo ng halik ni Alsen unti-unting lumambot ang puso niya. Pagkatapos ng ilang saglit, hinawakan ni Alsen ang pisngi niya at ngumiti. No more secrets, Cindy. I don't care about the past. What matters is now. And now, I'm never letting you go. At sa wakas natuloy na nga ang kasal ni na Cindy at Alsen makalipas ang ilang buwang preparasyon. Isang mala fairy tale na seremonya ang naganap sa isang magarang garden wedding kung saan napuno ng saya, pagmamahal at happily ever after ang paligid. Naging saksi ang kanilang pamilya at mga kaibigan sa pag-iisang dibdib nila at kahit pa maraming pagsubok ang pinagdaanan nila noon, sa huli pinilit nilang manatili sa piling ng isa't isa. Pinili nila ang isa't isa. Matapos ang kasal, hindi na bumalik ng Amerika si Cindy. Pinili nilang magstay sa Pilipinas at pamahalaan ang negosyo nila. Maging mas malapit pa nga rin si Cindy sa pamilya ni Alsen at lalong tumibay ang kanilang pagsasama. Ilang taon ang lumipas, biniyayaan sila ng triplets. 2 babae isang lalaki na sobrang cute, na naging bunga ng kanilang matibay na pagmamahalan habang pinagmamasdan nila ang kanilang mga anak na masayang naglalaro sa hardin. Napangiti si Cindy at Alsen. Hindi ko akalaing dito rin pala tayo mauuwi. Sabi ni Cindy
at nakasandal sa balikat ng asawa. Sabi ko naman sa'yo hindi na kita pakakawalan pa. Sagot ni Alsen bago siya hinalikan sa noo. Sa kabila ng lahat ng kanilang pinagdaanan ng mga lihim, tampuhan at hindi pagkakaunawaan, ay natutunan nilang pahalagahan ang katapatan, pagpapatawad at ang tunay na halaga ng pagmamahal. Dahil sa huli, ay hindi kayamanan, hindi kapangyarihan kundi ang tiwala at pagmamahal ang pinakamahalaga sa isang relasyon. At sa kwento nila Cindy at Alsen ay natuntun nila ang daan patungo sa kanilang panghabang buhay na kaligayahan. At dito na nga po nagtatapos ang kwentong pagmamahala ni na Cindy at Alsen. Maraming salamat po sa lahat ng mawalang sawang sumusubaybay at shout out po sa mga sumusunod. Dando Los Santos, Aliyah Mirandilla, Rosita Cabagte, Aura Colaste, Cresolita Castelon, Ani Regalado, Anita Renando, Violeta, Emily Borac, Camille Danao, Tita Pableo, from Postigo, JM, Yonila Perea, Daisy Blasa, Regina Federico, Elsa Enerio, Avita Buensuceso, Annie Hoson, Presbyteros Rose, Veronica Briseño, Miras Channel, Mary Jane Aliwanag, My Vlog TV, Wilma Dergantes, Maria Alma Parcon, Epifania Deo, Elmer Galarosa, Josefina Mangahas, Angeline Serrano Latawan, Rosemary Vasquez, Agne Mawak, Nadia Alcantara, Jelly Tampos, Rama Butch, Pescavilla Havana, Epifania De Ocares, Emily Kinlog, Wilma Bergantes, Liliano Bebe, Fritzy Kagiat, Eileen, Annalie Flor, Ana Flor Psycho, Jude Love, Frailin Tugade, Epifania Deo, Emma Ruth Peniro, Lorena Edea, Natalie De Guzman, Rosita Nicolas, Julie Ladiana, Gio Cadtec, Bets Regina, Shirley Alberto, Emma Ruth Peniro, Mercy Villantes, Hartley, Jocelyn Tansin, Nat Green Fox, Belen, Franca, Dolores, Leticia Kaabay, Evangeline Zamora, Geraldine, Francis Pilapil, Daisy Blasa, Mercy Villantes, Mary Rose, Linda, Marie Ramos, Maylene, Lily, Miriam Gretags, All About My Dogs, Marisa de los Reyes, Lina Almazan, Bella, F. Zambales, Eduardo Policarpio of Toronto, Canada, Eduardo, Lily of Macau, Princess Sita Manzon, Trixie Yen, Liliana Bebe, Hailey Balajay, Vida Dichosa, Diti Belatete, Rosana Romero, Presbyteros Rose, Nitz Nebula, Janet Lardizabal, Elena Abagon, Annalie Flor, Nitz Nebria, Rama Butch, Evangeline Zamora, Enrico Nisol, Charlene, Cantina, Romano Coroste, Tinshano Ebas, Jovi Aure, Esteban Andrade, Elvi Candontol, Alexa Ani Gomez, Ellen Fortuno, Nena Ano, Angelina De Pesin, Remedios Salmantin, Luciado Dolores, Annie Bucao, of Isabela, Eli Bitasolo, of Milan Italy, Jessica Fergas, Anisera Andrino, Evelyn, of Nueva Ecija, Diana Agana, Maripes Nitur of Saudi Arabia, Eda Violeta, Gerald Schiff, Lynn Lee, Veronica Briseño, Carmencita Falcon, Maylin Diaz, Helen Molino, Natalie Navarro, Honey Villasenor of Kuwait, Annie Hoson, Maylin Barosa, Maria Luisa San Jose, Lina Cruz, Teresita Schmid, Eda Minguez, Connie Valmoria Escapades, Sara Bartonico, Melanie Juan, Precious Mago, Nina Gonzalez, Ana Victoria, Maylin Barosa, Rosemary Corpus, Rosemary Vasquez, Maylin, Lisa Nesbet Anaban, Iler Carub, Flor Cabrera, Joe Cadtec, Shane Santiago, Nino Redor, Elira Ramirez, Mary Rose Carillo Jesusa, Enday Samante, Enday Lebra, Yolanda Benida, Honey Villasenor, Percy, Mary Chan,
Ann Mariano, Roma Guzman, Gabrielio, Lu, Maria Rica Natividad, Melanie Juan Anita Hernando, Teresita Arevalo, Raquel Magno, Carmencita Falcon Flordet, Matt Greenfax, Luz Templo Nuevo, Teresita Schmid, Flor Cabrera, Virginia Salazar, Luz Templo Nuevo, Leia, Madeline Tagle, Vilma Villafuerte, Isaac Ablon, Menchita De Belon, Federico, Mercy Edrosolo, Fe, Adam Samachas, Quiniciano Ebas, Eli Ramirez Elizabeth Quilas, Aaron Ruhi, Julius Edna Romero, Charlie Angelina Sania Elma Gadiano, Rosemary Vasquez, Lisa, Estelita Malia, Elvi Candontol, Corazon Dante of University of Eastern Philippines University, Teresita, Neil Bacolor, Evangeline Zamora, Charlie Jean Clemente, Susan Mapada, Susan Rodrigo, Fred Deliza de Guzman, Judy Hernandez, Helen Merlillo, Edelina Fahim, Rosie, Juliet Caday, Kuya Atok, Betty Losnong, Crescen, Susana, Tessie, Rimbawa, Lovina Galang, Aida Jurado, Emily Gindog, Mirna Hamero, Liz Berito, Gabrielio, Juan Spotify, Imelda Fortez of Columbus City, Larry Nilapaya, Benz, Remy's Life Official, Ellie Evangelist Anderson, Choi, Lee, Jasmine Bala, Jeremina Aquino, Emego Ba, Marilyn Babula, Shane Villarmino, Beth Sardina, Gabriel, Nina Redor, Mel Abrogar, Rosemary Vasquez at shoutout naman po sa lahat ng mga walang sawang sumusubaybay. Maraming salamat po. Veronica Briseño, Violeta Murillo, Teresita, Teresa W.A. Christine Flores, Miss Batanaban, Flor Salvalion, Creed, Raquel Labay, Kuya Atok, Lani Padillo, Eva Violeta, Presbyteros Rose, Emil Galado, Teresita, Lex Calvillo Havana, Precious, Lilian Medede, Eli Evangelista Anderson, Marziel Arcelias, Rosemary Palaganas, Rose Martinito, Dean Lege, Alexa Gomez, Jomira Bono, Amy Felivares, Emma, Lali, Emralino, Ortelias Gaming, Mateo Estrella, Annalie Flor, Rosemary Pinito, Rosemary Palaganas, Excelsis Tagala, Emily Kinlog, Rosemary, MM, Penny Escal, Mary Cabangon, Lucia Baldo, Rosemary Vasquez, Londono Villas, Faye, Rosemary, Amulo, Vicky Adlaon, Mercy Villantes, Rosaline Unday, Allen, Ace, Nina Hidor, Joyo Cadpet, Escapades Matilda, Elma Valerio, Agustina Aniceto, Cecilia Alvier, Naitan Canada, Lily Roda Barcial, Eli Ramirez, Doris Dai Pangan, Lynn Lee of Macau, Reyes, Rebecca Tezuka, Noel Macero, Rizalina Credo, Mitchie Karch, Ronald Carion, Juliet Panglio, Lynn, Lily Zenny Marion, Lenoni Anya Lucas from the College City, Molina, Aparata, Amelie Nantes, Flordet, Lorena Utod, Faye, Anita Fernando, Roach Ann Rodriguez, at shoutout rin po sa lahat ng sawang sumusubaybay. Maraming salamat po.